Isang lumang bahay ang ibinenta sa mayamang pamilya. Pero hindi nila alam may kasamang sumpa ang bawat sulok nito. Simula nang tumira sila roon, isa-isang nagbago ang lahat, hanggang sa ang dating tahimik nilang anak, ay bigla na lang nagsimulang magsalita sa wikang wala sa mundong ito. Anong lihim ang laman ng bahay na iyon? At bakit parang may gustong bumalik? Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan, ngunit ang ilang bahagi ay binigyan ng kaunting dramatikong paglalapat upang mas mapalalim ang kwento. Ito ay may layuning magbigay babala, maghatid ng kababalaghan, at aliwin ang mga manonood. Hindi ito intensyong mang-insulto o magdulot ng takot na labis sa sinuman. Kung ikaw ay madaling maapektuhan sa mga kwento ng kababalaghan, o hindi komportable sa mga kwento tungkol sa mga aswang, mainam na mag-ingat sa panonood. Ano nang gagawin mo kung ang bahay na pinaghirapan mong itayo ay basta na lamang kinuha sa iyo? At ang mga bagong tumira roon ay hindi mo pala kauri kundi mga nilalang na galing sa dilim. Ganito ang simula ng kakaibang pangyayaring bumalot sa isang tahimik na baryo sa norte. Isang lugar na malayo sa syudad, walang signal at minsan ay tila nakalimutan na ng panahon. Dito matatagpuan ang isang lumang bahay na bato, malaki, maganda, pero tila laging may nakatingin mula sa bintanang itim ang kurtina. May mga nagsasabing naririnig nila ang mga iyak ng sanggol mula sa loob, kahit walang batang nakatira roon. Ang iba naman, hindi na muling nagparamdam matapos subukang magtanong sa paligid. Ang bahay ay pagmamay-ari noon ng isang lalaking ang pangalan ay Mang Edu, isang retiradong mangingisda na buong buhay ay inalay sa pagtatrabaho sa laot. Walang asawa, walang anak, at tila ang tanging kasama lang sa buhay ay ang mga alagang pusa at ang sariwang hangin mula sa dagat. Pero isang araw, bigla na lang siyang nawala. Isang papel lang ang iniwan, kasulatan daw ng bentahan ng bahay, pirma ni Mang Edu at tanda ng kanyang pag-alis. Ang problema, ayon sa mga kapitbahay, hindi kailanman pumayag si Mang Edu na ibenta ang kanyang bahay. Mahal na mahal niya ito. Itinayo raw ito mismo ng kanyang ama noong bago pa ang gyera. Kaya't nang biglang lumitaw ang isang mayamang pamilya mula sa syudad at nagsimulang mag-ayos at tumira sa bahay, maraming nagtaas ng kilay. Saan napunta si Mang Edu? Totoo bang siya ay lumipat sa Maynila, gaya ng sabi ng mga bagong may-ari? Ang pamilya ay tila perpekto, maganda ang ina, tahimik ang ama, at may isang anak na dalagitang halos hindi umiimik. Lagi silang nakasarado ang pinto, bihirang lumabas, at kapag gabi, may kakaibang ingay na naririnig mula sa loob. Hindi basta iyak, hindi rin sigaw kundi tila mga tunog ng hayop na nasasaktan o nag-aaway. May mga dumaraing na alinggaw-ngaw, parang may isinusumpa. At ang pinakakakaiba, lahat ng kapitbahay na pumapaligid sa bahay ay unti-unting nagkakasakit, nagsusuka ng dugo, namumutla, at tila pinapatay ng hindi nakikitang dahilan. Isang gabi, may batang lalaki, si Jojo, 12 anyos, ang nawala. Huling nakita siyang nakatayo malapit sa gate ng bahay ni Mang Edu, tila may inaabot sa may bintana. Pagkatapos noon, wala nang balita. Nahanap lamang ang tsinelas niya, basa ng putik, sa may damuhan. At gaya ng inaasahan, walang gustong magsalita. Lahat ay takot. Lahat ay nagbubulag-bulagan. Pero may isa, si Aling Rema, isang matandang albularyo na dati kaibigan ni Mang Edu. Siya ang nagsimulang magtanong-tanong. Siya rin ang nagsabi sa ilang kabarangay na hindi tao ang bagong pamilyang tumira sa bahay. Ang mga mata nila, anya, ay hindi sumasalamin ng liwanag. Hindi sila nanginginig kahit malamig. At ang kanilang amoy, amoy lamang na naaamoy ng may kakaibang pandama, ay hindi pangkaraniwang amoy ng tao, kundi amoy ng lamang loob. Pinagbabawalan siyang magsalita, pero hindi siya tumigil. Hanggang sa isang araw, nakita siyang gumagapang sa gitna ng kalsada, duguan, umiiyak, at paulit-ulit na sinasabi, "Huwag kayong lalapit. Gutom na sila. Gutom na sila." Hindi na siya nakausap muli. Kinabukasan, patay na siya, at ang katawan niya'y tuyo na't halos wala ng laman, para bang sinipsip mula sa loob. At ang bahay? Lalong gumaganda. Parang nabubuhay ito habang ang mga tao sa paligid ay unti-unting naglalaho.
Ngunit sa likod ng katahimikan, may isang binatilyo na handang alamin ang katotohanan. Siya ay si Marco, anak ng isang retiradong pulis. Palaging may dalang lumang kamera at mahilig mag-imbestiga. Isa siyang tahimik na tipo ng kabataan, pero may tapang at tusong pag-iisip. Napansin niya ang kakaibang galaw ng mga bagong residente, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Minsan, naabutan niya ang batang dalagita na tila gumagapang sa kisame habang nakangiti, walang puti ang mga mata. Ngunit wala pa siyang sapat na ebidensya. Kaya isang gabi, nagpa siyang magtago si Marco sa bakanting bahay sa tapat. Bitbit ang kanyang kamera, recorder at flashlight. Inayos niya ang lente, pinanood ang bahay. Tahimik ito, masyadong tahimik. Hanggang sa biglang bumukas ang bintana. Lumabas ang bata. Pero hindi na siya bata. Mahaba ang kuko, itim ang balat at may nakalitaw na matutulis na ngipin. Hindi ito basta aswang, ito ay isang nilalang na tila may mas malalim na pinanggalingan. At ang tanong ngayon, sino talaga ang nagbenta ng bahay? Nasaan si Mang Edu? At ano ang layunin ng pamilya sa baryong ito? Ito ang simula ng kwento. At kung sa tingin mong ligtas ka, dahil hindi ka nakatira sa baryong iyon, baka mali ka. Dahil ang gutom nila ay unti-unting lumalawak. Sa pagkakubli ni Marco sa dilim, nanatili siyang halos hindi humihinga. Pinipigilan niya ang sarili sa bawat kaluskos ng dahon, sa bawat pagaspas ng hangin, at sa bawat tunog ng sariling puso. Nakatuon ang kanyang lente sa bintanang binuksan ng nilalang, hindi na niya kayang ituring na bata ang dalagitang nakita niya. Ang hugis nito ay parang tao, pero ang galaw ay parang hayop o mas masahol pa. Habang dumudungaw ito, bahagyang nakalaylay ang ulo nito sa gilid ng bintana, nakatagilid at parang pinakikiramdaman ang paligid. Wala itong suot na saplot, at ang balat ay tila gawa sa tuyong putik at usok. Matingkad ang kulay, halos kulay abo, pero gumagalaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa likod ni Marco, ang katahimikan ay tila may sariling tunog, parang may bumubulong mula sa lupa. Tumindig ang balahibo niya, pero hindi siya kumilos. Nanatili siyang nakapako sa kinatatayuan habang pinagmamasdan kung saan tutungo ang nilalang. Ilang segundo pa ang lumipas bago ito gumapang pababa mula sa bintana, gamit ang dalawang kamay at dalawang paa, na para bang sanay ito sa pag-akyat ng pader. Walang ingay, walang gasgas, kundi ang bigat ng presensya nito na tila dumadagundong sa dibdib ni Marco. Hindi ito ang unang gabi na nagbantay si Marco. Ilang linggo na siyang sumusubaybay sa mga galaw ng pamilya. Napansin niya na tuwing ikatlong gabi ng buwan, laging may kakaibang kilos sa loob ng bahay. Minsan, may naririnig siyang tila mga hayop na nag-aaway, minsan ay tawanan ng matanda at bata, pero ang pinakapaborito niyang ulitin sa isipan ay ang isang gabing may narinig siyang nag-usal ng matagal, parang dasal pero baliktad. Ayon sa ilang matatandang nakausap niya ng palihim, matagal nang pinaniniwala ang sagrado ang lupang kinatatayuan ng bahay. Hindi raw ito dapat patayuan dahil sa ilalim nito ay may tinatawag na bukanat o lagusan, isang daanan papunta sa mundo ng mga nilalang na hindi kailanman dapat makita ng tao. Si Mang Edu raw ay hindi lang basta mangingisda, kundi isa sa mga tagabantay na lihim na inatasan ng mga ninuno upang tiyakin na hindi ito magagamit ng kung sino-sino. Kaya't nang mawala siya bigla, nagsimula ang gulo. Hindi lang si Marco ang nakakaramdam ng kakaiba. Ang mga kapitbahay ay unti-unting lumalayo sa lugar. Ang iba'y nagbebenta ng lupa, ang ilan na may basta na lang umaalis nang hindi nagpapaalam. Isang pamilya pa nga ang nagdesisyong lisanin ang kanilang bahay sa gitna ng gabi, iniwan ang lahat, kasangkapan, alagang hayop, mga damit, para lang makalayo. Nang tanungin sila kung bakit, iisa lang ang sagot ng ama, may dumarating tuwing 3:00 ng madaling araw. Kumakatok sa pinto. Pero walang anino. At kahit ilang ulit mo nang inilock ang pinto, laging nabubuksan. Minsan, napansin ni Marco na parang nagbabago ang anyo ng bahay. Sa araw, ito'y mistulang ordinaryong bahay na may bagong pintura at maayos na ayos ang bakuran. Pero sa gabi, kapag sinilip sa lente ng kamera, ibang itsura ang lumilitaw. Ang mga pader ay parang may bitak na mailaman sa loob, gumagalaw ang anino kahit walang ilaw, at minsan,
may mga mata na sumisilip mula sa mga siwang ng kahoy. Hindi ito basta ilusyong optikal, dahil may isang gabing muntik na siyang mahuli ng ama ng pamilya habang kinukuhanan ng video ang bahay. Hindi siya lumabas noon ng 3 araw. Ngunit ngayong gabi, tila may mas kakaibang nangyayari. Habang nakapokus siya sa nilalang, napansin niyang may isa pang figura sa likod ng bahay. Isang matandang babae, nakaputi, nakayuko at tila may isinusulat sa lupa gamit ang pulang tinta. Walang buhok at hindi mo makikilala kung buhay o multo. Bigla nitong tinaas ang ulo at tumingin diretso sa direksyon ni Marco. Kahit malayo, ramdam niyang siya ang tinitingnan. Parang alam nitong may nanonood. Napaatras siya ng kaunti, pero sa bawat hakbang ay parang may humihila sa kanyang paa pabalik. Ang mga puno sa paligid ay tila lumalapit, at ang hangin ay nagsimulang magbago ng amoy, tila nasusunog na karne na maihalong asupre. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang aninong gumagapang sa lupa mabilis, parang ahas pero may braso. Hindi niya na namalayan na unti-unti na palang lumalapit sa kanya ang nilalang na galing sa bintana. Nakatayo na ito ngayon sa gitna ng kalsada, nakatingin sa kanya. Wala pa ring puti ang mata at ngayon ay may ngiti sa labi, isang ngiting hindi mo alam kung masaya o gutom. Itinaas nito ang kamay at tila itinuturo si Marco. Walang salita, pero sa isip niya ay may narinig siyang boses, malalim, magaspang at malamig, ikaw ang susunod. Napakagatlabi si Marco. Hindi niya alam kung tatakbo siya o mananatiling tahimik. Pero isa lang ang malinaw, hindi na ito basta pagsisiyasat. Isa na itong laro ng buhay at kamatayan. At sa dilim, may mga matang nanonood, hindi lang sa kanya, kundi pati sa atin. Sa bawat panonood, baka may nakakasilip rin sa ating mga bintana. Hindi na alam ni Marco kung gaano siya katagal nakatayo sa likod ng punong iyon. Ang malamig na pawis ay bumalot sa kanyang batok, at bawat segundo ay tila palakas ng palakas ang pintig ng kanyang dibdib. Ang dalagitang nilalang ay nananatili pa rin sa gitna ng kalsada, hindi gumagalaw, hindi rin umiimik, ngunit ang titig nito ay sapat na upang mapako si Marco sa kinatatayuan. Sa likod ng bahay, nakita niyang unti-unting lumubog sa lupa ang matandang babaeng nakaputi, parang nilulo ng mismong lupa na isinulatan nito ng mga simbolo. Kumilos si Marco dahan-dahan. Ngunit bago pa siya makatalikod upang tumakbo, isang malamig na kamay ang pumisil sa kanyang balikat. Napasinghap siya, walang tao sa paligid, ngunit ang presensya ay malinaw at ang paghipo ay totoo. Nang lingunin niya, walang naroon. Ngunit bigla, ang mga dahon sa kanyang paanan ay lumipad na parang may dumaan, mabilis at hindi nakikita. Sa sobrang takot, naibagsak niya ang kamera at flashlight, nag-roll ang mga ito pababa sa damuhan. Nang tumungo siya upang damputin, nakita niya sa screen ng kamera ang sarili niya, nakapokus sa kanya, pero may isang figura sa likod niya. Itim, matangkad, at may baluktot na katawan, tila nakayuko at may mahahabang daliri na halos umabot sa lupa. Sa isang iglap, napakadilim ng paligid. Hindi dahil sa gabi, kundi dahil tila may humigop ng ilaw. Ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap at ang mga kuliglig ay sabay-sabay na tumigil. Katahimikang may dalang panganib ang bumalot sa buong paligid. Napatakbo si Marco, hawak ang kamera, hindi na alintana kung may makakita sa kanya. Tumakbo siya pauwi, umaasang ligtas siya sa sariling bakuran. Pero pagdating niya sa kanilang bahay, kakaiba ang kanyang nadatnan. Nakasindi ang lahat ng ilaw pero walang tao. Ang kanilang aso na si Berto, na dati ilaging tumatahol sa tuwing may bisita, ay nakahando sa isasahig, tila walang buhay. Wala ring bakas ng kanyang ama. Ang pinto ng kwarto nito ay nakabukas, pero sa loob ay walang laman kundi isang piraso ng papel na maisulat kamay, tumakbo ka na, Marco. Huwag kang lilingon. Napaluhod siya. Hindi niya alam kung anong nangyari. Sinubukan niyang mag-dial sa cellphone, pero wala pa rin siyang signal. Tumakbo siya sa bintana at sumilip, ang bahay ni Namang Edu ay tila mas malapit ngayon kaysa dati. Parang gumapang papalapit ang estruktura, o baka siya ang nababaliw na. Pero may isa pa siyang nakita, sa labas ng gate nila ay may nakatayong lalaking matangkad, nakasuot ng itim na Amerikana, hindi gumagalaw pero nakatingin sa kanya.
Ang mukha nito ay natatakpan ng anino, ngunit ang kanyang hininga ay nag-aambag sa paghamog sa salamin ng bintana kahit nasa labas ito. At nang igalaw ni Marco ang kanyang paningin, nakita niyang hindi ito nag-iisa. May 5 pa sa likod nito, lahat ay nakaitim at lahat ay nakatingin sa kanya. Napaatras siya, halos matumba. Kinabig niya ang kurtina at pinilit isarado ang bintana, ngunit napansin niyang may kakaibang marka na sa palad niya, parang paso, hugis bilog na may guhit sa gitna. Hindi niya matandaan kung kailan iyon lumitaw, pero masakit ito, at tila lumalalim habang pinagmamasdan niya. Sa kanyang takot, bumalik siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Doon niya nilabas muli ang kamera at pinanood ang huling video na naitala. Hindi lang ang nilalang sa bintana ang nandoon, kundi pati ang matandang babae, ang figurang itim, at isa pang pamilyar na mukha, si Mang Edu. Ngunit kakaiba ang kanyang anyo, ang dating masayahing mukha ay kulubot, basag ang mata, at parang wala ng kaluluwa. Nakatingin siya sa kamera at tila may sinasabing hindi marinig. Nang i-rewind ni Marco ang clip at iniangat ang volume, doon niya narinig ng malinaw, hindi ko ito isinuko. Kinuha nila ako. At ngayon, ikaw ang pinili. Ang katawan ni Marco ay parang nilukuban ng lamig. Ang lahat ng pinagsama-samang takot at tanong ay biglang bumigat sa kanyang dibdib. Sino ang mga nilalang na ito? Anong meron sa bahay na iyon? At higit sa lahat, anong ibig sabihin ng pinili? Habang nilalabanan niya ang takot, narinig niyang bumukas ang pinto sa sala. Mabigat ang hakbang, mabagal, at tila sadyang ipinaparinig sa kanya ang bawat yapak. Lumapit ito papunta sa kanyang kwarto. Dahan-dahan ding bumukas ang ilaw sa hallway, isa-isa, parang sinadyang ipaalam sa kanya na may darating. At sa ilalim ng kanyang pinto, may sumirit na anino, manipis, mahaba, at gumagapang papasok. Hindi pa ito ang wakas. Bagkus, ito ang simula ng pagkubkob. Hindi na humihinga si Marco. Sa ilalim ng pintuan, patuloy ang dahan-dahang paggapang ng anino, tila buhay ito, may sariling isip at alam kung nasaan siya. Pinipigilan niya ang sarili sa paggalaw. Ang bawat ingay ng kanyang hininga ay parang sigaw sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hawak pa rin ang kamera, at ang pintig ng puso niya ay parang malalakas na tambol na tinutugma ang paglapit ng panganib. Bigla, nagsimulang kumalabog ang pinto. 1, 2, 3 ulit, hindi mabangis, kundi mabagal at matyaga. Parang pasensya ng isang nilalang na alam na wala ka ng ibang matatakbuhan. Napasandal si Marco sa pader, pinikit ang mga mata, at dasal na lang ang kanyang takbuhan. Ngunit kahit ang kanyang isip ay hindi ligtas, dahil sa loob nito'y unti-unting lumilitaw ang mga imahe na hindi niya alam kung saan nanggaling. Mga pader na puno ng mata. Isang silid na may puno sa gitna, at sa sanga nito'y nakasabit ang katawan ni Mang Edu, duguan, ngunit nakangiti. Isang babae, putlang-putla, nakadapa sa lupa habang hinihila ang sariling balat na tila damit na ayaw nang isuot. Pagmulat niya, tahimik muli. Ang pintuan ay hindi na kumakalabog. Pero ang ilalim nito'y may bakas ng tila sinunog, itim at gumagalaw pa rin. Nang lingunin niya ang bintana, wala na ang mga figurang nakaitim. Ngunit may naiwan, isang bagay na wala roon kanina. Isang lumang kahon, basang-basa, nakapatong sa mesa malapit sa kortina. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok. Lumapit siya, at sa bawat hakbang ay parang humihina ang ilaw. Pagbukas niya ng kahon, naroon ang mga litrato, mga lumang larawan ng baryo, ng bahay ni Mang Edu, at ng mga taong hindi niya kilala. Ngunit ang nakakagimbal, isa-isa niyang nakikilala ang mga mukha sa mga litrato mga nawawalang kapitbahay. Sa isang sulok ng kahon ay may cassette tape na walang label. Gamit ang lumang tape player ng kanyang ama, pinatugtog niya ito. Kasabay ng ugong ay narinig niya ang tinig ng babae, pabulong parang dasal. Lahat ng tinubuan ng markang iyon hindi na makalalayo. Bahagi ka na nila. Hindi katawan ang kinakain kundi alaala. Isa-isa nilang buburahin ang pagkatao mo hanggang wala nang makaalala kung sino ka. Napatayo siya. Biglang nag-iba ang paligid. Ang liwanag mula sa kisame ay naging pula, at ang hangin sa kwarto ay naging mabigat, parang may nakatingin mula sa lahat ng sulok.
Sumilip siya sa salamin at halos mapasigaw, ang refleksyong nakita niya ay hindi siya. Isa itong batang lalaking maputla, walang buhok at may malalalim na mata. Nakaangat ang kamay nito na tila sumusubok lumabas mula sa salamin. Tinakpan niya ito ng kumot at umatras, pero hindi na siya nag-iisa sa kwarto. Sa sulok, may nakatayong nilalang, mahaba ang buhok, nakayuko, nanginginig. Unti-unting lumilingon ito at sa bawat igalaw ng liig, naririnig niya ang langit-ngit ng mga buto. Nang tuluyang humarap, tumambad ang isang mukhang walang bibig, walang ilong, puro mata. Daan-daang mata na gumagalaw ng sabay-sabay, lahat nakatingin sa kanya. Napaatras si Marco, halos mapasandal sa pader. Ngunit nang siya ay humawak dito, para siyang nakuryente, dahil ang pader ay may pulso. Tumitibok. Buhay. Tumakbo siya palabas ng kwarto, nilampasan ang pasilyo at bumaba ng hagdan. Ngunit hindi siya lumalayo. Ang bahay ay tila umiikot. Sa bawat liko, siya'y bumabalik sa parehong lugar. Isang bangungot na gising. Sa wakas, naisipan niyang tumakbo sa likod ng bahay, kung saan may luma at sirang pintuan. Sa kabila nito'y ang lumang bodega ng kanyang ama. Binuksan niya ito at agad ay sinalubong siya ng amoy ng langis, kalawang at alikabok. Ngunit sa gitna ng dilim ay mailiwanag, isang pulang apoy na bumubuo ng bilog sa sahig. At sa gitna ng apoy, may nakaupong figura, si Mang Edu. Ngunit hindi na siya ang dating matanda. Ang balat niya ay parang papel, ang mga mata ay itim na butas, at ang kanyang bibig ay umaagos ng itim na likido. Marco, Anya, ngunit ang tinig niya ay hindi kanya. Isa itong pinaghalong tinig ng babae, bata at matanda. Ang pintuan ay binuksan mo. Hindi mo na sila mapapaalis. Bago pa siya makagalaw, biglang nagsara ang pinto ng bodega. At sa loob ng liwanag ng apoy, nagsimulang gumapang ang mga anino, isa-isa silang humuhugis, tumatawa, umiiyak, at bumubulong ng iisang salita. Kaluluwa. Napaatras si Marco, halos mapatid sa sarili niyang paa, habang pinagmamasdan ang mga aninong unti-unting lumalapit mula sa kadiliman ng bodega. Ang mga hugis ng mga nilalang ay pabago-bago, minsan ay mukhang bata, minsan ay tila hayop, at minsan na maiwala talagang anyo, basta laman lang ng dilim. Parang sinisipsip ng liwanag ng pulang apoy ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Hindi na niya alam kung saan siya lalabas. Kahit ang hangin sa paligid ay mabigat na't parang may humihigop sa kanyang hininga. Si Mang Edu, o ang nilalang na nagsusuot sa kanyang anyo, ay unti-unting tumayo. Nang makalapit ito sa gilid ng apoy, lumiwanag sandali ang paligid at doon nakita ni Marco ang isang bagay na ikinagimbal niya ng lubos. Sa pader ng bodega, nakapako ang mga litrato, mga larawan ng mga batang lalaki. Iba-ibang edad, iba-ibang hitsura pero iisa ang tema. Lahat sila ay may marka sa palad, katulad ng kanya. Ngunit ang pinakamasaklap, sa pinakagitna ng pader nandoon ang litrato niya. Ngunit hindi lang isa. May 7 kopya. Iba-ibang lugar, iba-ibang taon pero iisang mukha, siya. Biglang lumamig ang kanyang likod. Hindi to posible, bulong niya sa sarili. Ako to, pero paano? Lumingon siya kay Mang Edu. Ikaw nga yan, sambit ng matanda habang lumalapit. Hindi ito ang unang pagkakataon na nandito ka. Paulit-ulit kang bumabalik at paulit-ulit kang nawawala. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marco, halos hindi na makahinga. Ngunit bago pa siya masagot, biglang nagbago ang paligid. Ang bodega ay tila gumuho sa paningin niya, at ang paligid ay naging parang isang abandonadong ospital. Basag-basag ang sahig, may mga lumang kama na kalawangin, at mga stand na nakasabit pa sa kisam. Lahat ay nagdilim, at sa isang sulok, may marahang umuugong na sirena parang nag-aalerto ng delikado. Sa kisam, may isang projektor na biglang umandar. Isang lumang pelikula ang nagpapalabas, siya, si Marco, noong batang-bata pa. Kasama niya ang isang babaeng may mahahabang buhok, na malambing ang tingin sa kanya. Ina niya. Hindi. Hindi niya kilala. Pero sa bawat eksena, makikita ang babaeng ito na inaalagaan siya, hinahaplos ang kanyang ulo, binibigyan ng pagkain at pagkatapos ng ilang minuto,
unti-unti itong nagbabago. Ang buhok ay nalalagas, ang balat ay pumuputi, at ang mga kuko ay humahaba. Hanggang sa tuluyang maging nilalang na kamukha ng nakita niya sa kwarto kanina, yung may maraming mata sa mukha. Biglang tumigil ang pelikula. Tumahimik ang paligid. At sa harapan niya ngayon, nakatayo ang mismong babae mula sa pelikula. Ikaw ang huling bahagi, Marco, anito sa tinig na parang pinagtagpi-tagping boses ng sanggol, matanda at hayop. Ikaw ang huling nawawala. Hindi siya makagalaw. Tila may humahawak sa kanyang mga paa, pilit siyang pinapako sa sahig. Mula sa sahig, lumilitaw ang mga kamay, mga daliring itim, mahahaba at malamig. Dahan-dahan siyang hinihila pababa, patungo sa sahig na tila naging malambot na parang putik. Napapikit siya, pilit isinisigaw sa loob ng utak ang pangalan ng kanyang ama. Ngunit wala. Wala na talaga. Lahat ay parang patibong na matagal nang itinakda para sa kanya. Wala kang alaala, Marco, dahil bawat balik mo, binubura namin. At ngayon, ikaw na ang susunod naming katawan. Hindi, sigaw niya. Pilit niyang binunot ang sarili mula sa putik, isinubsob ang katawan pabalik sa pinto ng bodega. Ngunit wala na ang pinto. Isang pader na lang, may pinturang pula, at isang salamin sa gitna. At sa loob ng salamin, nakita niyang siya na hindi na siya. Ang mata niya iitim na. Ang balat ay namumutla. At ang marka sa kanyang palad ay pulang-pula, parang buhay. Ito na ba ang katapusan? O isa lang ito sa paulit-ulit na siklo ng kanyang pagkabura? Bakit siya? At ano talaga ang layunin ng mga nilalang na ito? Isang matinis na tawa ang pumuno sa paligid, kasabay ng unti-unting paglubog ng liwanag. Kung kayo si Marco. Anong gagawin niyo kung sa sarili mong mukha, hindi mo na makilala kung sino ka? Sa palagay niyo, makakaligtas pa ba si Marco? O matagal na siyang nawala? Sumisigaw na si Marco, hindi na niya alam kung dahil sa takot o dahil sa galit. Habang hinihila siya ng mga kamay mula sa sahig, pinilit niyang itukod ang mga siko sa sahig ng lumang ospital, basag-basag, madulas at tila umiinit. Ang mga nilalang sa paligid ay patuloy sa pagbulong ng kanyang pangalan, pabulong pero paulit-ulit, parang may ginagawang ritual. Si Mang Edu, si babaeng mata, at ang mga aninong gumagapang, lahat ay nakapalibot na sa kanya. Wala nang takas. Wala nang liwanag. Wala nang Marco. Ngunit sa isang iglap, may tila pumutok sa loob ng kanyang isip, isang matandang alaala. Isang tinig ng lalaki, malalim, mahinahon, anuman ang makita mo, huwag mong ibigay ang loob mo. Ang loob ang pinakamatamis sa kanila. Boses iyon ng kanyang ama. Dahil sa kabiglaanan, napamulat si Marco at muling lumaban. Pikit matang isinubsob niya ang isang kamay sa sahig at pilit nilabas mula sa bulsa ang maliit na kutsilyong pamputol ng lubid, isang bagay na palagi niyang dinadala sa bag ng kamera. Wala siyang plano kung paano ito gamitin, pero dala ng desperasyon, sinaksak niya ang isa sa mga kamay na humihila sa kanya. Isang sigaw ng pagdurusa ang pumuno sa buong silid, hindi sigaw ng tao, kundi na nilalang na hindi dapat umiiral sa mundo. Nabitiwan siya ng mga kamay. Tumilapon siya sa gilid ng kwarto, tumama ang likod sa isang kalawanging kama. Duguan ang palad, nanginginig pero buhay pa. Napatayo siya kahit nanginginig ang tuhod at nilingon ang mga nilalang sa paligid, pansamantalang umatras, tila nasugatan ng kanyang paglaban. Hindi kami napapatay, Marco, bulong ni babaeng mata habang gumagapang palapit. Pero natatandaan namin ang sakit. At kung marunong kang manakit, marunong ka ring mamatay. Biglang lumiwanag ang paligid, isang ilaw mula sa kisam, puting liwanag, masakit sa mata. Doon niya napansin nasa gitna siya ng isang ginuhit na bilog. Ngunit hindi ito ordinaryong bilog, may mga simbolo, may mga letra na hindi niya nababasa, ngunit pamilyar sa isang bahagi ng kanyang utak na parang matagal nang isinara. Sa gitna ng liwanag, muling lumitaw ang refleksyon niya. Ngunit hindi na nilalang ang nasa salamin, kundi ang batang Marco. Siya, bago ang lahat. Nakangiti, malinis, walang takot. At sa tabi ng refleksyon, nakita niya ang kanyang ama, nakasuot ng lumang uniforme ng pulis, nakatitig sa kanya.
Tandaan mo, anak, hindi ikaw ang pinili nila. Ikaw ang pipili kung sino ka. Napaiyak siya, ngunit wala ng panahon para maging mahina. Kinalas niya ang sinturon, ginamit ito upang ikulong ang hiwang ginawa niya sa sahig at pigilan ang pag-agos ng dugo. Tumayo siya, buong lakas na tinutok ang kutsilyo sa sarili, sa mismong marka ng kanyang palad. Kung ito ang pintuan, isasara ko na. Isang malalim na sugat ang kanyang iniwan sa balat, at mula roon, biglang sumirit ang liwanag. Hindi dugo kundi tila apoy. Isang apoy na putit bughaw, na agad na sumiklab at tumupok sa sahig, sa mga simbolo at sa mga nilalang. Nagsisigawan sila. Si Mang Edu ay lumapit sa kanya, humihingi ng tulong, ngunit nang tumingin siya sa mga mata nito, wala nang natitira kundi dilim. Isa-isang naglaho ang mga nilalang. Ang babae, ang mga kamay, ang mga anino. Lahat ay tinupok ng apoy na nagmula sa kanya. Ang kwarto ay unti-unting lumiwanag hanggang sa siya na lang ang natira, nakaupo, duguan, at mag-isa sa gitna ng sirang ospital. Ngunit hindi pa tapos. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang paggiyak ng sanggol. Dahan-dahan siyang tumayo at sinundan ang tunog. Sa isang pasilyo sa likod ng kwarto, may nakasarang pinto. Binuksan niya ito at doon niya nakita ang pinanggalingan ng lahat. Isang lumang duyan. Sa loob nito ay hindi sanggol, kundi isang bagay na hugis sanggol balat ay parang uling, may mata ngunit walang puti. At sa kanyang pagkakatitig dito, bigla itong tumawa. Ang pintuan ay sarado na, Marco, anito, pero ikaw na ngayon ang susi. Biglang napuno ng liwanag ang paligid. At ang huling bagay na narinig ni Marco ay ang sariling tinig, na tila inuulit sa sarili, ako na ang susi kayo. Anong gagawin niyo kung kayo ang naging susi ng isang daigdig ng kadiliman? Sa palagay niyo makakabalik pa ba si Marco sa dati niyang buhay, o tuluyan na siyang naging bahagi ng nilalaman ng bahay? Nang muling magkamalay si Marco, nasa loob na siya ng ambulansya. May benda ang kanyang kamay at sa paligid ay may mga paramedic na abalang sinusuri siya. Sa labas ng bintana ng sasakyan, aninag niya ang sirang ospital na ngayon ay ginagapos ng pulang tepe at mga pulis. Lumingon siya sa kanan, isang babaeng nurse ang nakaupo sa tabi niya, may malumanay na tinig at may hawak na clipboard. Ano pong pangalan mo? Tanong ng babae. Hindi kaagad nakasagot si Marco. Parang bumalik ang lahat ng ingay, ang init, ang apoy. Ang duyan. Ang sanggol. Ang salamin. Parang kasabay ng pagkagising niya, bumalik din ang bigat sa dibdib. Pero pinilit niyang ngumiti. Marco, sagot niya, mahina. Marco de la Peña. May kamag-anak ka bang pwedeng kontakin? Tanong muli ng nurse. Tumango siya, kahit hindi niya alam kung sino ang tatawagin. Patay na ang ama niya. Wala siyang ina. Ang tanging naiisip niya ay ang sarili, na ngayon ay parang hindi na siya. Pagkalipas ng ilang araw, nilipat si Marco sa isang mental facility sa probinsya. Ayon sa ulat ng mga otoridad, natagpuan siyang mag-isa sa loob ng abandonadong ospital, duguan, nangungusap sa sarili, at paulit-ulit ang sinasabi, ako ang susi. Walang ebidensya ng mga nilalang ng apoy o ng duyan. Ayon sa mga pulis, nasira lang daw ang kisam at nagkaroon ng short circuit kaya't nasunog ang ilang bahagi ng gusali. Ngunit hindi nasagot ang tanong kung paano siya nakaligtas at kung saan nagmula ang mga simbolong inukit sa sahig. Araw-araw, kinakausap siya ng isang therapist, isang lalaking halos kaedad ng kanyang ama. Mabait. Maunawain. Pero sa tuwing tinatanong siya kung anong nangyari, tanging katahimikan lang ang isinasagot ni Marco. Sapagkat sa puso niya, alam niyang hindi iyon panaginip. Alam niyang totoo ang lahat. At habang mas pinipilit siyang kalimutan, mas malinaw sa kanya ang bawat detalye ng gabing iyon. Sa loob ng kanyang silid, may maliit siyang salamin. At tuwing gabi, bago matulog, tinititigan niya ang sarili roon. Hindi para mag-ayos. Hindi para kilalanin ang sarili. Kundi para tiyaking nasa loob pa rin siya ng katawan niya. Isang gabi, habang malakas ang ulan, bumisita sa kanya ang isang babae. Kinatawan daw ng may-ari ng bahay na ibinenta sa pamilya Bautista.
May dala itong dokumento, mga papeles ng titulo at mga larawan. Napag-alaman daw nilang ang bahay ay naipasa-pasa na sa maraming pamilya, at halos lahat ng tumira roon ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pagkasira ng pag-iisip o trahedya. Isa raw itong bahay ng tagapag-ingat. Hindi para sa mga tao, kundi para sa isang mas matandang lihim. Tinignan lang ni Marco ang babae. Wala ng bahay, mahina niyang sagot. Sinunog na iyon. Ngunit mumiti lang ang babae at iniabot ang isang sobre. Sa loob nito ay mailumang larawan, kuhang itim-puti, tila dekada, 70 pa. Sa litrato, may isang batang lalaking hawak ang duyan, at sa likod niya ay may lalaking nakauniporme, ang ama ni Marco. Sa likod ng litrato, may sulat kamay, kailangan ng bagong tagapag-ingat. Nang umalis ang babae, iniwan siya nitong tulala. Sa mga susunod na gabi, nananaginip si Marco ng mga duyan, ng mga nilalang sa dilim, ng ospital na muling buo, tila sinusubukang ipaalala sa kanya na hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, napansin niyang may hiwa na naman ang kanyang palad, hindi niya alam kung paano nangyari. Ngunit mula rito, may bahagyang liwanag na tumatagas, parang tinatawag siya. Hindi na siya natatakot. Ngunit hindi rin siya payapa. Sa puso niya, alam niyang hindi siya nakaligtas. Na hindi siya pinakawalan kundi pinili. Sa huling gabi ng tag-ulan, nagising si Marco sa isang mahinang tunog, tila ugoy. Aggoy-aggoy. Dahan-dahan siyang lumingon sa sulok ng kanyang kwarto. Wala namang duyan doon. Wala sa talaan ng ospital na may dalang sanggol. Ngunit malinaw ang tunog. Palapit ng palapit. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit sa salamin. At sa pagtingin niya roon, nakita niya ang sariling refleksyon, ngunit hindi na siya ang nakatingin pabalik. Sa salamin, may isang batang lalaking wala ang puti ng mga mata. Hawak nito ang duyan. At habang humiti ito kay Marco, narinig niya ang sarili nitong boses, handa ka na bang magbantay ulit? Kayo anong gagawin niyo kung ang isang lihim na hindi mo pinili ay pilit bumabalik sa'yo? May paraan pa ba para makatakas, o may mga tungkulin tayong hindi natin pwedeng takbuhan? Comment niyo sa baba kung gusto niyong masundan ang kwento ni Marco, o kung may sariling karanasan din kayo sa mga bahay na tila may sariling buhay. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video. Baka kayo na ang susunod na tawagin.